Kabalinches, welcome! Welcome po, Chay! Welcome! Ayan, welcome sa mga kids. Palakpakan po natin kung meron po sila ng ganito. Ang dami po, yung tatlong bundok. Alam niyo po, kapag sinasabi ko sa mga kaibigan ko na pag ang tahanan namin ay tinatawid ang tatlong bundok. Totoo naman po, di ba? Ang daming bundok dito. Tumatawid talaga ng bundok. Amen. At welcome po sa ating pong first timer. Welcome po. Welcome po, Margie. Welcome po. We are glad you're here. Welcome po. Salamat po sa mga nag-i-invite. Salamat po sa buhay ninyo. Amen. Ayan, inuhaw yung mga tao sa pag-praise and worship. No? Ako din po eh. Excited po ba kayo? Parang malungkot kayo. Excited? Excited? Tayo po ba lahat dito ay nagugutom sa presensya ng Panginoon? Amen! Yun ang nagbubukod sa atin. Kaya nga po, no matter what, kung gaano man tayo kabisi, tayo po ay nagbibigay ng panahon sa ating Diyos na buhay. Amen? Palakpakan mo natin ng Panginoon sa ating buhay. Alam niyo po ba na meron pong, nakarinig na po ba kayo ng isang taong nagpakasal sa electric fan? Narinig niyo na po yun. Meron na pong nagpakasal sa electric fan. Meron na rin pong taong nagpakasal sa sarili. Sarili niya pinakasal niya. Ito po yan ha, hindi po ano. Kaya nga po ang problem ng tao na yun, nung nagkagusto po siya sa ibang tao, alam niyo po kinailangan niyang gawin? Kinailangan po niyang i-divorce ang sarili niya para makapagpakasal siya sa iba. Nakakatawa po ano. Ganyan po ka-crazy ang ating mundo ngayon. Amen? Really crazy. Salamat na lang po sa wisdom ng Panginoon na sa kabila ng kaguluhan at mga ganyang sitwasyon, we have the wisdom of the Lord. Amen? Pero kung mapapakita, so siguro dahil mahirap magpakasal sa sarili, ito na lang po ang naging solusyon ng babae. Matatignan niyo po ha. Sige po, play natin po. Ito mga first po na nagpakasal sa isang hologram naman. O diba? Hindi na sarili, tsaka electric fan. At least nagre-respond. Kaya video. Tignan natin. Sound please. Lights please. Computer lang po yan na hindi yan totoo sa akin. Yan po yung siya po. Kasal sila, kasal sila. Hindi makain yung gulay kasi robot lang siya. Okay. So may problema yung babae. Nagtatampo siya doon sa asawa niya. Ba't hindi mo ako man lang yung message? Nakalimutan mo ako i-turn on kanina nung umalis ka eh. So, ang laki problema niya, ano po? Ang pangalan mo na is si Alex. Si Alex. Ganyan po ka-crazy. Alam niyo po ba na pinayagan naman nila magpakasal dyan. So, iba lang po talaga yung takbo ng mundo ng natin ngayon. We cannot deny that. Sabi nga po kanina sa ating pag-awitan, malapit na kasing dumating ang Panginoon. That's why perilous times are here. Hindi nakapagtataka. Malapit na po ang Kung El Pachoy. Tama? Kailan? May tikoy na ba kayo? Ayan na, takot kang magsalita. Tanong na po. Alam niyo po ba kung ano po ang hayop sa Chinese New Year? Very good! So, ano po ba yan? May mga ampaw na tayo pang na may dragon? Alam niyo po ba na ang sinabi ng Panginoon sa Biblia sa Pahayag 12:9 is itinapon ang napakalaking dragon. Yung nasa ampaw, ano? Ang lahat, ang matandang ahas na tinawag na Diablo. At Satanas, mga kapatid, napakalinaw po na ang mundo ay hindi natin kaisa.
2025, year of the snake. Balikan natin ang verse. Itinapon ang napakalaming dragon at ang matandang ahas. It's very clear that the enemy is declaring himself on the earth. That's why arise, generation, no longer forsaken. Arise. Arise. Naiiba tayo sa kanila. We do not belong here. We are just sojourners na paraan lang tayo. Pero tayo ay hindi taga-mundo. Tayo ay taga-langit. We are citizens of heaven. Alam iba, hindi alam kung taga-saan. Taga-saan ka? Parang gusto sumayong niyan. Ngayon po, sample na taga-saan ka. So, alam niyo po, pati yung mga Santa Claus na para sa Pasko, ang prayer po sana na ituturo sa church. Bakit? Yun po mismong simbahan ang nagse-celebrate ng Santa Claus, nagdadamit ng Santa Claus. And Santa Claus is not from the Lord. Yan po ay lahat ginawa para kunin ang glory. So, talaga po kailangan bilang mga Christians, dapat tayo ay maging maingat. Amen? I hope people learn these things from the pulpit kasi no one dares to say things na mga hindi komportable at yung mga nakasanayan. Tingnan niyo po itong next slide na. Ganda, gusto niyo po ba ganyan tayo? Next week, ganyan na tayo. Si Pagay niyo, invite. Gusto niyo ganyan? Kasi pagkakasahin natin ito, level 1, level 2, level 3. Yung level 3, natamaan na ng electric fan yan. Okay? So, ganun po. Ganun ang plano natin. Pero alam niyo po ba na gusto ko i-share yung vision at mission ng church na ito. Kung paano po itinatag ni Lord ang church na ito. Hindi naman po namin sukat akalain at bibigyan namin ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ng isang simbahan Panginoon. Basahin po natin ang vision at mission. The ultimate purpose in building the church is to glorify the Almighty God. The heart of this ministry is established by God to speak truth about Himself, His Son, and the Holy Spirit. In shining the light of God using the Scripture, this church aims to open blind eyes. Open blind eyes. This church aims to break bondages of sin. Yung mga pagkakatalik natin sa kalaban, we aim to remove it by the power of the Holy Spirit. We aim to expose the enemy. Ipahiya, ilantad ang plano ng kalaban. Amen? And most especially, declare God's unending love, faithfulness, mercy, thereby leading the people to repentance o pagsisisi o tuluyang pagbabago. And the saving grace of Jesus Christ who is very soon to return. Naniniwala mo ba tayo sa katalikdan ng Panginoon? That is the heart of the ministry. This is the Latin Church. Ito po yung church sa mga huling panahon. That's why, ang sasabihin ko natin ay bawang katotohanan. Pero ang sabi nila, the truth hurts. Ouch! Masakit ang katotohanan. Amen? Ayoko na sa'yo, hindi na kita mahal. Aray, ano totoo, di ba? Di ba, mahal naman ako ni Lord. Alam niyo po, minsan, kasi po dati mahilig akong magsalita ng basta lang masabi ko para mag-isang tao. Minsan sabi ko kay husband ko na, binilang kita ng ganito, binilang kita ng ganito, pero totoo hindi ka. Gusto ko lang kasing matuwa siya. So, parang napapansin niya na, may ganun ba dito? Ang lakas ng hindi ka. Okay. Tapos parang madalas na kasing ganun. Sabi niya, ikaw huwag ka nagsasalita na kung ano-ano na hindi mo pa naman ginagawa o hindi mo intention gawin. Ang sabi sa Bible, hayaan mo ang oo mo ay maging oo. At ang hindi mo ay maging hindi. Tapos ang sabi sa Biblia, walang mapapala ang taong babago-bago ng isip. So, ang sakit itong sinabi niya, na-offend ako for how many days. Pero alam niyo po, binago ko ng Panginoon doon sa paalala na yun. The truth hurts, but the truth shall set us free. Gusto niyo bang marinig ang katotohanan? Gusto niyo bang marinig ang katotohanan ni Lord? Amen. Amen. Hallelujah. So, tingnan, kasi po kapag po sinabi natin ang katotohanan, pangalan ito po mangyari sa atin. Isa na lang po ate, hindi pa ganun. Kasi ganun po kapag nasasaktan ng mga tao, ang
tendency po is, ano ba yung sasaktan ng mga tao? Parang, ouch, ang sakit. Pinatamaan ako. Kala mo naman kung sino. Pero, na-realize ko po na kapag nasa pulpit ka, hindi ka nagsasalita bilang tao. Nagsasalita ka po bilang representative at ambassador ng Panginoon. At ano man po ang pinakakawala natin dito, tama rin po yun sa akin, tama rin po sa kanya. Pare-parehas po tayo ng level ito. Si Lord po ang ating Diyos sa sinasamba. Amen? Alam mga natin. Pero sabi nga po, preach the truth even if only one person accepts it. Walang kwenta kung ang daming nakinig pero wala namang nangyari. Amen? Mas mabuti pa ang isa ang nakinig, naniwala, may nagbago kaysa sa 100 nakinig na walang nangyari. Napakabuti ng Panginoon. Ang salita niya ay tama. Ang ating pong main verse ay makikita natin sa Psalm 107:20. He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Sa Tagalog, sa salita lamang na kanyang pahatid sila ay gumaling. At naligtas sila sa kapahamakan sana ay darating. Napakabuti po ng Panginoon, di ba? Ipinadala po niya ang kanyang anak, ang Word. The Word became flesh. Jesus Christ is the Word that became flesh. Ang Diyos na nagkatawang tao at naging salita. Bumaba sa lupa para pagalingin tayo at iligtas. Amen? Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord God, maraming pong salamat sa iyong salita, Panginoon, Lord. Hallelujah. Kami po ay nagagalak, Panginoon, dahil hindi mo po kami hinayaang natutulog, Panginoon, Lord. Ang aming pong mga puso at espiritu ay iyong ginigising. Ngayon umaga sa dalangin namin na ang lahat po ng nandirito, buksan mo po ang kanilang isip, O God. Ang lahat po ng nandirito, buksan mo po ang kanilang tenga, ang kanilang puso, Panginoon, ang kanilang pagkatao sa iyong salita, Lord God. Hayaan mo, Lord God, na magbukas sila sa pagtatama at sa pag-uulit. Ang salita mo ay maging double-edged sword na hahati sa aming laman, sa aming espiritu, para po maitama ang aming mga kaugalian at aming mga nakasanayan, Panginoon. Hayaan mo na ang bahagyang hapti, Lord God, ay maghihilom at magbubunga ng katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede ko maraming palakpakan ng Panginoon. Pamagat mo ng ating pag-uusapan ngayong umaga ay the inconvenient truth. Sa Tagalog, hindi komportable, hindi conveniente, hindi easy, hindi chillax. Kumbaga, hindi masyado. Parang meron yung nabago, hindi ko maintindihan para gano'n. Ang inconvenient truth, nakakita po natin sa next slide na ang mga tao, mas pinipili ang kasinungalingang masarap sa tenga kaysa sa katotohanan ng magbabago ng buhay. Hindi na po yung kaila. Alam niyo po ba kung bakit merong mga mega churches? Yun po ang dahilan. Maaaring hindi natin lahatin, pero po, yan ang katotohanan. A lot of people choose a reassuring lie over an inconvenient truth. Sino ba naman yung gustong papasok tapos pag-uwi, luhaan, wasak, durog, kumpara sa, saya, blessed ako, bukas may bagong kotse, blessed kay Lord. Minsan ganun po, gusto ko pong sabihin sa inyo na not all churches belongs to God. Diba? Ulitin mo ngayon sinabi mo, kalukuhan yan. Not all churches belongs to God. Hindi lahat ng simbahan ay para sa Diyos. Totoo po yun. Kasi po maraming simbahan para sa sarili, para sa personal na interest, para sa pera. We are not judging, but it is written. Hindi lahat ng simbahan ay para sa Panginoon at hindi lahat ng simbahan ay magsasalita ng katotohanan. Hindi po ito natin sinasabi para po wasakin yung mga dati natin pinanggalingan. Hindi po yan ang tinutukoy natin. Sinasabi po natin is yung kabuuan na tinutukoy ni Lord na mga lukewarm, yung mga umi-embrace sa kasalanan, yung mga ayaw magpatanggap ng repentance sa mga kasamahan dahil na ikaw ay ligtas na.
Ang nakakalungkot po, no? Isa pa po kanina, carnal Christianity is not Christianity at all. Marami na po kayong makikita mga Kristiyanong umiinom, Kristiyanong nagsusugat, Kristiyanong gumagawa ng nanonood ng pornografiya, Kristiyanong pong nagtatabig kahit hindi kasal. Pero Christian ako, Christian ako bro. Ganun. We cannot fool the Lord. Amen. Maaaring maloko natin ang lahat ng tao sa paligid natin, but we are servants of God. But the one true God who searches the heart sees right through us. Amen. Kahit po sa akin, ganyan po. Kaya po ako po I work out my salvation with fear and trembling. Hindi ko po tinitake lightly yung salvation ko. Iniingatan ko po ito. Pinaglalaban ko po ito. Kinukonsulta ko po ang Biblia kung sakali po may mga bagay na nagdududa ako. Kasi nga po, ayoko pong dat na naman ng Panginoon na hindi nata. Ang sabi po sa 2 Corinthians 11:4, for if he who comes preaches another Jesus. What? There is another Jesus whom we have not preached. Or if you receive a different spirit, which you have not received, or a different gospel which you have not accepted, you may well put up with it. Kung matututunan mo ang ibang Jesus, may ibang Jesus. Sino ang ibang Jesus? Ito yung itinuturo sa mga simbahan na hindi si Jesus ang Diyos, kung hindi ang kanilang mga sarili. Ang ituturo nila sa iyo, Jesus Christ loves to bless you. Totoo naman. Money, 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 blessing, 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 favor, favor, favor. Lulunurin nila tayo sa pangako na ang Panginoon, yun lamang ang yun lamang ang gusto. Sasabihin nila sa iyo, walang problema na makita ng Diyos na meron siyang picture dito. Sasabihin nila yun sa atin. Walang problema, nag-e-enjoy siya na ang dami ng replica sa mundo ito. When in fact, ang sinabi niya, huwag na huwag kang gagawa ni isang replica. Sinabi niya, sinasabi nila, they teach another Jesus na ang Diyos na sinasamba natin ay mapagpanawan, maunawain. Oo nga. Pero ang Panginoon na sinasamba ay hindi magja-judge, hindi nagagalit. Mali. Ang Panginoon po ay nagagalit. Ang Panginoon po ay may judgment. Kaya po, kailangan alam natin yun. Sabihin nila, you don't have to repent. Tanggapin mo lang si Jesus. Solve ka na, bro. Basta tuloy mo lang yung pagbibigay mo ng pera. Solve ka na. Hindi po eh. Kapag kasama ng pagtanggap natin sa Panginoon, ang kailangan po may paghingi ng tawad araw-araw. May pamumuhay ng banal para sa Panginoon. Amen? Ang sinupromote po nila is a sinner-friendly lifestyle na kahit na mamuhay ka sa kasalanan, walang problema. Basta tanggapin mo sa Lord. Ang sabi nga po sa 2 Timothy 4:3 na po, for the time will come, sa picture, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires. Tingnan mo sabi dito, please huwag mong turuan tungkol sa impyerno. Please, sabihin mo na ang kasalanan ay mga maling choices lang, hindi kasalanan. Please tell me, paano ako gustong i-bless ni Lord? Please tell me, ano bang mga lalaharin mo kung gaano ako kalaki magbigay kada linggo? So, yan po yung mga nagiging battle sa mga preachers ko. Sino ba naman ang preacher na ang gusto ay isa lang ang nakikinig sa kanya? Siyempre, heart yun ng preacher na dumami ng dumami. Pero kung dumadami naman po tayo sa pandaraya, hindi bali na lang. Dumami po tayo sa katotohanan ng Panginoon. Amen? Alam pa kasi natin hindi na sila maglilig sa katotohanan, sa halip ay ibabalik nila ang kanilang pansin sa mga kathang isip. There is a warning, biblical warning, that sugar-coated preaching is dangerous to your soul. Hallelujah. Biblical warning, the sugar-coated preaching is dangerous to your soul. Delikado. Bakit? Nagpunta naman ako sa church, tumanggap naman ako. Pero, bakit ako nasa impyerno? Ganun yung kadelikado ang maling na turuan. Amen? Kasi po, it will cost us our souls, our eternal destination. Sabi po sa 1 Timothy 4:1, maliwanag ang sinabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay
Tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapalinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. So ang demonyo po nagtuturo rin sila. Naalala ko po yung sabi ni Brother Adrian katabi na nanaginip siya. Sinabi ni Lord Matthew 14:7, when in fact hindi naman siya nakakabasa pa ng Biblia that time. Ang sabi po sa Matthew 14:7, repent, 4:17, sorry. Matthew 4:17, repent for the kingdom of God is at hand. Brothers and sisters, tayo po ay nagsasama-sama ngayon dahil po tayo ay naniniwala na ang Panginoon ay nalapit na dumating. Malapit na dumating ang Panginoon. Bilang mga preachers, sasabi po ng Panginoon, ano, sa 2 Timothy 2:15, sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawa walang dapat ikahiya. So tayong mga manggagawa dapat wala tayong ikahiya at tama ang paggamit ng salita ng katotohanan. Kung ginagamit natin ang salita ng katotohanan para sa ating sariling kaganapan, lagot po tayo kay Lord. Sabi po sa 1 Thessalonica 2:4, sapagkat minarapat ng Diyos ay pagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami, hindi upang bigyan kasiyahan ang tao. We are not supposed to be here to make you happy and please you. Kung hindi ang Diyos na sumisiyasan sa ating puso, kami po yung mga lingkod ng Diyos, bagamat lingkod rin po ng congregation, pero po ang aming Diyos ay Diyos na buhay. Ang Diyos na sumisiyasat ng puso. Doon po kami mananagot balang araw. Kaya po ang gusto po namin lahat ng bibitawan natin dito ay pawang galing sa Panginoon. Amen? In Galatians 1:10, bakit ko sinabi ito? Dahil ba nais kong mapuri ng tao? Hindi. Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisingap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Ang tunay na alipin ni Kristo ay naghahayag ng kanyang damdamin at ng kanyang isip. A church that has the heart of God, has the heart and mind of Christ, speaks His voice. Kung ikaw ang nagre-represent ng isip at puso ng Panginoon, sinasabi mo yun. Amen? Kung ang puso at isip ng Panginoon ay nasa sayo, pwede bang hindi yan lumabas o magkumakaw? Lalabas at lalabas yan. Kasi yun ang laman ng puso at isip mo eh. Ngayon kung ano po, hindi mo po pwede sabihin na, yes Lord, you are here. But we have to give para makabili tayo ng ganyan. Kailangan ko magkaroon ng ganito kasi may service ako. Iba ang lumalabas. Kung baga, hindi totoo ko si Lord ang nasa loob. Alam mo na din kung ano nasa loob. For the mouth speaks out of the fullness of the heart. Amen? Isa na po, so inconvenient, ano po? Kasi magagalit rin naman yung iba kapag sinabi mo na, wala sa inyo si Lord. Sino ba naman si bahay ang tatanggap na wala sa inyo si Lord? Hindi yan ipinagmamalaki o ano, ipinagpapray lang po. Ang importante, alam natin. Hindi rin po ito yung siraan ng siraan. Siraan mo si ganyan, siraan mo ganito, siraan. Hindi po yun. Si Lord naman po ang judge ng mga churches na yan. And by the same virtue, doon din po tayo i-judge ni Lord. Doon po tayo responsible. Another inconvenient truth that we have to face, that the enemy is active. The enemy is active day and night. The enemy is active day and night. Marami po akong pasyente na, kasi po mga pasyente po marami po na, nung parang ramdam ko, malapit na ako. Parang hindi na ako tatagal. Sabi ko, wala naman problema. Ang tanong, saan ka pupunta pagkatapos? Malamang sa impyerno. Joke lang. Sabi yung sagot nila. Hindi ako nagsagot ko na. Saan ka pupunta? Malamang sa impyerno. Sabay tawa. Pero totoo naman po kasi na we are eternal beings. Tayo pong lahat ay eternal beings. We have two destinations, heaven or hell for eternity. So eternal beings na po talaga tayo. Pero kung maaari natin tawanan ng impyerno ngayon. Pero kung pag nandoon na, hindi na po natin kayang tawanan. Amen? Even po yung mga Satanist po, pero kung mga testimony na nakarating sa impyerno, hindi nila kinaya. So hindi nila, huwag natin hayaan na magmula tayo, ano po, na gano'n. Kasi sa totoo lang po, ito po isang inconvenient truth.
na totoo ang impyerno at may mga Kristiyanong pupunta sa impyerno. Christians by name. Hindi po pwedeng pag Kristiyano ka na, sinta na agad. Hindi. Depende yan sa lifestyle mo. Depende kung paano ka mabuhay. Depende kung nasan si Jesus sa buhay mo, sa priority mo. Hindi mo pwedeng, nagsimba na kami dahil tumanggap na ako. Langit na tayo. Hindi po pwede. Ang kaligtasan po ay ipinaglalaban, pinangangalagaan po. Higit sa anumang bagay. Parang po siya kasi parang ang kaligtasan, parang ganito po. Parang po, di ba regalo po siya, regalo. Parang ang binigyan nila niyang regalo, kaligtasan. So habang ikaw ay dumadaan sa buhay, dami mo mga nakikita mga bagay patutungkol sa mundo. Sandali, ang ganda nun. Ibaba ko nga mga tuhunin ko muna to. Hindi po pwede. Ang kaligtasan, dapat hawak-hawak natin. Tapos hindi natin hayaan na aagawin ng iba. Although namumuhay ka, natilitignan mo naman ng mundo at namumuhay ka naman ng normal, talagang kailangan iniingatan. Kasi minsan nga po, hawak mo lang may umagaw pa. O kaya naman, dahil ang ganda talaga ng bagay, di sandali, dyan ka lang ha. Tapos pagkita mo, wala na pala. Hindi mo na nabalikan. Ganun po ang kaligtasan. Papuri sa Panginoon. So, talagang we work out our salvation with fear and trembling. Bakit? Ang daming inilagay ni Satan na patibong. Ang dami po. Alam niyo po ba na this week lang, last week, naglabas po kilala niyo po ba to? Si Marcel, yung class, meron po siyang Thai album at saka kanta ang pangalan J. Christ. Alam naman natin, alam niyo po, gusto ko sanang ipakita yung video, pero sobra po siyang karumal-dumal para sa Panginoon eh. Pwede po siguro ninyong tingnan para malaman niyo kung gaano ka-active ang kalaban sa buhay natin. Ito po yung kantang iinda ka ng anak mo, yuyugan ng kapatid mo, kakantahin ng mga kaibigan mo. Pero ang totoo pala, halos minumura na ang Panginoon Jesus. Ganun po kasama. Alam niyo po ba itong ito pong malitim na to, siya po yung nag-akirapit kasi ng pangalan niya, siya po yung may-ari ng Satan Shoes. Narinig niyo na po yan? Satan Shoes, siya po yan. Alam niyo po ang Satan Shoes na yan? Ito po, meron pong drop of human blood, isang patak ng dugo. Anong nakalagay? Luke 10:18. For behold, I saw Satan fall come down from heaven like a lightning. Verse, ginamit 666 copies. 666 pieces lang talaga. Wala nang iba, ubos ka agad eh. Ilang minuto lang, walang araw. Binili nila agad. Ngayon, eto, 6 ito na yung pang-anim na ko, kaya sa 666. Tapos po, ang presyo is $1, $1,000, and $1,018. Grabe po ka-active ang demonyo. Ano po ito, pahapyaw lang to, pero sa buhay natin. Kaya, alam niyo kung sino gumawa ng mga video games? Sino? Demonyo. Alam niyo kung sabi ng World Economic Forum, paano ang gagawin natin sa mga taong hindi kayang patayin? Lunurin mo sa video games. Mamamatay rin yan. Demonyo po ang may gawa ng video games. Kaya please, by the grace of God, tigilan natin ito. Tayo po ay mga Kristiyano na hindi nagsasayang ng oras sa mga ganitong bagay. Kasi nga po, gagamitin ko ba ang Satan Shoes? May gusto gumamit nito? Wala. Wala rin gusto gumamit ng video games. Nagawa rin ng demonyo. Grabe naman yan. Ang okay video games na lang. Ano ba ginagawa ng video games? Papatayin ang oras natin. Nanakawin ang mga bagay na dapat pwede sana sa Panginoon. Anong ituturo? Violence, patayan, hindi po ba? Nakawan, maghahanda ka ng mga hideout, gagawa ka ng mga castle para hindi ka mapasok ng zombie. Sino ang may gawa ng mga yan? Sa ibang bansa, meron na po silang after-school Satan Club. After-school Satan Club. Meron po mga bata na po pwede po umattend ng Satan Club na tuturuan sila kung paano mag-yoga, paano gumawa ng sumpa. Ito po ito gusto ko pong hanapin ninyo. Ito po ay lahat 100% true. Para po malaman natin. Kasi alam niyo po kung bakit. May nagsabi po sa akin na, grabe, no, totoo pala. Kasi hindi ko naman nakikita sa news feeds ko yan di ba? Hindi
Hindi tayo pwedeng balikan. Lastly, yung kung, alam niyo yung Cosmopolitan magazine? Alam niyo po yun, yung may mga babaeng lagi cover. Sila po ngayon ay naglunsad na ng abortion kit. Meron na po pwedeng abortion na bago mo inumin yung gamot, pero masasabihin na, my blood, my body, my will, it is done. Directly po na binablaspheme ang Panginoon, my blood. Alam niyo po ba na ang abortion is the modern day child sacrifice? Di po ba noong panahon, ang mga bata po ipinamaraan sa apoy, inaalay sa Diyos-Diyosan. The same thing is happening today. Abortion. Ang mga batang inaabort po, inaalay sa demonyo. Demonyo pa rin. Kaya nga po dapat mag-ingat tayo. Dahil, ang sabi ko sa 1 Peter 5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Ibig sabihin, nag-aantay lang siya kung kailan tayo magkakamali. Nag-aantay lang siya kung kailan pwedeng pumasok na siya sa eksena. That's why, kailangan suot natin lagi ang full armor of God. Kasi nga, kapag yun po ang suot natin, hindi tayo kayang atakihin ng kalaban. Hindi ka hahayaan ni Satanas na makilala si Lord. Unang-una. Pero pag nakilala mo na si Lord, hindi ka hahayaan na si Satanas na mag-grow kay Lord. Pag nag-grow ka na, hindi ka hahayaan na mabago ang mga bagay sa buhay mo na hindi gusto ni Lord. Hindi tayo titigilan ng demonyo. That's for a fact. Simula nung naging Christian at simula nung nabuksan tayo sa katotohanan ng Panginoon, yun ang dahilan kung bakit ang daming nagsastruggle. Nagsisimba na nga, nagpupunta na nga sa church, nag-worship, pero ang dami pa rin mga problem na dumarating. Kasi nga hindi tayo pababayaan ng demonyo magtagumpay. Mahalaga, gusto niya na marami siyang kasama. So you have to fight the devil every day. Kasama ang ating old self. Ang old self natin ay ililibing na kasama ng Panginoon. Pero, yan ay pilit na ibinabalik ng demonyo. Kaya po kailangan, tayo din po ay nagbabantay. Tayo po ay nag-iingat. Ang sabi nga po, kung hindi ka, if Satan is not fighting against you, maybe it's because he's walking with you. Kung napakahayahay ng buhay Kristiyano mo, ng lakad mo sa Panginoon, baka ang totoo BFF natin si Satan. It can happen even if we are inside the church. Mind you, it can happen. Kaya nga po kailangan nagpapasiyasa tayo sa Panginoon. Lord, ikaw ba talaga ang una sa buhay ko? Kapag pinamili ba ako, ikaw ba talaga ang pipiliin ko? Wala bang mga bagay na nauuna sa buhay ko kung para sa iyo? Sabi po sa Daniel 12:2, muling mabubuhay ang mga maraming namamatay sa lahat ng panig. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, ang iba naman sa kaparusahan walang hanggan. So, we are eternal beings. We have only two destinations. At ang choice na yun ay nasa ating pa kamay. Nasa ating pang mga palad. Ang sabi ng Panginoon, ano sabi ng mga Kristiyanong nasa impyerno bago sila matapon? Lord, Lord, papasukin mo kami, Lord! Please, open the door! Hindi ba nagpapalayas kami ng demonyo sa pangalan mo? Hindi ba Lord, nagpapagaling kami ng may sakit sa pangalan mo? Anong sabi ng Panginoon? Lumayo kayo dahil hindi ko kayo kilala. Bakit? Kagaya po ng nasa 5 wise, 5 foolish virgins. Ang ilaw ng Panginoon ay nagliliyab. The fire burns within me. Ang ilaw po ay si Jesus. Ang banal na Espiritu po ay ang langis. Kung wala kang langis, wala kang Holy Spirit, wala kang ilaw. Yun ang dahilan kung bakit sa gitna ng kadiliman, ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo makita. Sino ka ba? Wala namang ilaw. Hindi kasalanan ni Lord. Kasalanan natin. Wala tayong ilaw, wala tayong langis. Kaya kailangan
Bagong-bago natin ng langis sa araw-araw. Sigurado natin na meron tayo puno, umaakaw, at kung mauubusan na yung labaran, makakapagsalin ka pa. We don't want to hear those words someday na hindi mo na kilala. Lumayo ka. When that time comes, no turning back. Hindi mo na pwede, Lord, accept kita ulit. Lord, magbabago na ako. Time is up. Time is over. So, huwag tayong matulad sa mga foolish virgins o sa mga mangmang na birhen na hindi alam kung kailan darating ang Panginoon. Another inconvenient truth ko is many Christians refuse blessings. Many Christians refuse blessings by robbing God. Alam natin sa Malakay 3 na po na tinatawag na magnanakaw ng mga tao hindi nagbibigay sa Panginoon. Amen? So, uncomfortable po ano. Gusto ko pong i-share yung Haggai 1, verse 47. Tama ba na naninirahan kayo sa magaganda, maayos na bahay, ngunit wasak naman ang aking templo? Hindi ba ninyo napapansin na mga nangyayari sa inyo? Marami na kayong naihasik, ngunit kaunti lamang ang inyong amin. May mga pagkain nga kayo, ngunit kakaunti naman at hindi kayo mabusog. May alam nga kayo naiinom, ngunit hindi naman sapat upang mabigay kasiyahan. May damit nga kayong maisuot, ngunit giniginaw pa rin kayo sa taglamig. Kumikita nga ang manggagawa, ngunit kinukulang pa rin siya. Alam ba ninyo kung bakit gano'n nangyayari? Dahil hindi natin inuuna ang Panginoon. Hindi inuuna ang Panginoon. Alam niyo po, masakit na katotohanan, pero yun po ang totoo at dapat natin maunawaan. Ang sabi po in Haggai 1:9-11, umasa kayong aanin ng masagana, ngunit kayo'y nabigo. Alam mo bakit? At kaunting ani na inuwi ninyo ay akin pang isinampulan. Si Lord, kumbaga, nagtatrabaho ka, pero kulang. Bitin pa rin. Gumagawa ka naman, masipag ka, but it's never enough, hindi na fulfill. Bakit? Kasi nga, hindi rin inuuna ang Panginoon. Ngayon, sabi ni Lord, diba? Anong ginawa niya? Kaunting ani ang inuwi at akin pa isinambulan. Alam mo yung hawak mo yung bigas, tapos si Lord, sabi Lord, ginanong ka ni Lord, tumapon pa. Bakit? Kasi nga, hindi siya yung una. Mga kapatid, hindi lang po sa buhay natin, maging sa finances natin, unang-una dapat ang Panginoon. Ginawa ko yan sa inyo sapagkat abalang-abala kayo sa pagpapaganda ng inyong mga bahay. Samantalang ang templo ng aking tahanan ay pinababayaan ninyong wasak. Yan ang dahilan kaya kahit habog ay hindi kayo natatakan. At ang inyong mga pananim ay hindi lumalago. Matinding tagtuyot ang ipinaranas ko sa buong lupain sa mga kabukiran at kaburulan at sa mga inaning putil sa mga bagong alak sa lahat ng ani. Lahat ng hayop at lahat ng tao, matinding tagtuyot ang ipinaranas ko sa lahat ng pinagpaguran ninyo. Mga kapatid, ang ating pong pinagpaguran ay magkakaroon lamang ng kabuluhan kung inuna at inalay natin sa Panginoon. Kagaya po ng sinasabi namin sa inyo, mayaman ng Diyos na pinaglilingkuran natin. Gaano lamang po ang maibibigay natin sa Panginoon kumpara sa ekonomiya ng Panginoon na nasa langit. Ngayon, parang ganito yung itsura ng bulsa ko, parang ganito po. Parang meron kang sisidlan, pero may butas. Kasi nga, trabaho ng trabaho, pagal ng pagal, pero parang hindi laging satisfied. Tapos nagagamit pa sa kung anong bagay na mga hindi naman mahalaga. Yun ang dahilan. Kailangan tagian yung butas o kailangan baguhin ni Lord yung sisidlan natin. Para lahat ng iniipok natin ay nagiging makabuluhan. At hindi rin isasambulat ng Panginoon. Si Lord ang nagpapapatak ng ulan, siya rin ang magpapapatak ng biyaya sa buhay natin. Kung inuuna natin ang Panginoon. Alam ko excited po talaga ako. Gusto ko na pong i-share sa inyo ito ngayon. Kasi may plano po ang Panginoon.
ninyo. Tingnan niyo po, masikip na po, di ba? Marami pa pong absent niyan. Amen? Praise God! Tayo po ay 6 na buwan pa lamang. Kaya po may plano si Lord. Alam niyo po ba na ang plano po is kukunin na natin itong buong building na to bilang isang church. Na walang natin. So, ganito. Meron pangangailangan si Lord. So, sobrang, alam niyo po, ang Panginoon ay mayaman. Tama? Ayaw niya po ng solicit. Ayaw mo yun, may hindi po kami ng ganito, papagawa po kami ng church. Hindi po kalooban ng Panginoon yan. Si Lord po, magpapadali ng blessing sa mga taong gagamitin niya. Amen? So, ano po, kung bakit ako excited, bakit? Hindi ko po ipinagmamayabang, ipinagmamalaki ko po ang Diyos sa aking buhay. Tinuruan po ako magbigay ng Panginoon sa kanyang simbahan, sa kanyang ubasan. 10 years ago, tinuruan po ako ng Panginoon. Ano po? So, alam mo kung bakit ako excited? Merong malaking pangangailangan ng church. Kasi magpapagawa tayo ng isang buong church. Ngayon, sino ang gagamitin niya para magpagawa ng church yan? Yung mga taong nagbibigay. Amen? Doon na para na yan. Kaya, kung nagbibigay ka ng tama, ma-excite ka na. Bakit? Gagamitin ka ni Lord sa pagpapagawa ng church na ito. Amen? So, excited ako doon. Nasa sa inyo na po yun kasi ang mensahe na i-deliver. Kung seed-sown lang, okay lang yun. Si Lord, kaya niya gumamit ng 1-2 tao para ipagawa yan. Amen? Hindi niya kailangan na lahat. Ang importante, yung puso ninyo. Yung puso ninyo na sa kahit gaano man nakatatanggap, inuuna pa rin natin ang Panginoon. Amen? Papuri sa Diyos. So ito po ay balak natin na by July, tapos na. 6 months. Kasi po, iaano po natin yan sa anniversary po. Nakita na po namin kung gaano kabilis gumalaw ang Panginoon. Kapag po kalooban niya, magugulat tayo. Nandiyan na po yan. Ayun po, sa puso at isip mo, kung gusto mong maging blessing, magamit ka, hindi ka hihinga ni Lord. Bibigyan ka niya ng biyaya, para yung nararapat sa Kanya, ibibigay mo sa Kanya. Hindi sarili sa'yo! Hindi na sa kaluluwakan. I-bless ka na kung yan ang puso mo, so ikaw ay makakapagbigay. Ganun po ang tingin natin sa pagbigay. Amen? Papuri sa Panginoon. Isa na pong inconvenient truth na ang Panginoon ay malapit na dumating. Pag sinabi ko natin malapit, napakalapit. Pero po, marami pong Kristiyano may plano pa akong magkaroon ng malaking bahay, maraming kotse, magandang hanap buhay, plano pa akong mapagtapos ang lahat. Lahat po ng plano na yan ay maganda. Amen? Lahat po ng plano na yan ay mabuti. Pero ang lahat po ng plano na yan, kapag ikinumpara mo sa Panginoon, ay walang kabuluhan. Amen? Alam niyo po, kaya ko na pong sabihin sa sitwasyon ko ngayon na ang pagiging doktor ko po ay walang kabuluhan. Ang pagiging doktor ko po ay basura lamang kung ikukumpara sa gloria ng Panginoon. Masalamat na lang po ako sa Diyos na nagamit po ito para sa kaluwalhatian niya. Pero po, lahat ng bagay ay basura sa harapan ng Panginoon. Meron pong verse na nakikita ko lang dito. So, punta tayo na malapit ng most Christians do not want Jesus to return yet. Lord, I love you. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to you, God. Babalik na si Lord. Sige, Lord, pero wag muna. Sandali lang. Kasi marami pa akong gustong maligtas ng mga pamilya. Palos na lang natin yan eh. Kasi kung gusto natin paligtas yung dati pa natin tinrabaho. Tama? Hindi tayo nagpatumpik-tumpik. So, wala na po mas gaganda pa sa pagbabalik ng Panginoon. Yun ang dapat natin maging puso. Kaya nga lang, paano nga, may plano pa ako pumunta sa ganito, may plano pa ako na maganito, paano nga, sasabihin ni Lord, kung bukas kukunin ko na ang buhay mo, hangal. Paano nga kung gano'n? Paano nga kung bukas babalik na si Lord? Tapos nandun ka sa embassy, o nandun ka sa mall, na nag-iisip naman pala ng bagay. Wala
Kasi po, may countdown sila. Kasi nyo bang malaman yung countdown ni Lord? Share ko po yung countdown ni Lord. Next slide. Israel is the prophetic clock of the world. Israel. Sino po ang hinirang ng bayan? Ang bayan ng Israel. Ngayon, ang sabi ko, ito po ang prophetic clock. Kung gusto mong malaman kung anong oras na ang mundo, tingnan mo ang Israel. Ngayon po, hindi po tayo mabubuhay ng million years, thousands. Tayo po ay itinakda ni Lord na magkaroon ng 7,000 years. 7 days of creation hanggang doon. Hindi niyo po pwede kasi sobrang sama ng tao. Imagine mo kung nagpapakasal ang tao sa hologram ngayon, sa sarili at sa electric fan, after 20 years, sino nang pakakasalan mo? Ang hirap na isipin, di ba? Lari at mas lalala doon. Nagsimula po yung prophetic time clock ng mundo nung na-restore ang bansang Israel. Di ko ba, naalala niyo yung Holocaust story? Itinako ng mga Israelita kung saan-saan. Pero noong 1948 po ay na-restore sila. The clock started ticking 1948. So nagsimula na po ang bilangan ng 1948 at binigyan po tayo ng Panginoon ng 70 to 80 years na grace period. We are the last generation. I can say that with conviction. I can say that because it is the word of the Lord. We are the last generation. Wala na pong makikita yung mga susunod na, ako, hindi na ako magkakaapo. I can say that with certainty. I am looking at the clock of God. Basahin po ninyo ito, hanapin po nito When Israel was restored in 1948. So tayo po ngayon ay nasa 75 years na po ang Israel 75. So we have 75, 76, 77, 78, 79, 80. Roughly 5 years. Ako, bago talaga dumating ang Panginoon. Gano'ng kalapit ang 5 years? I-search your, i-ano niyo po ito, idali niyo po sa Panginoon. Tanungin niyo po ang Panginoon. Kasi po these words are true. Alam niyo po, sabi po sa Lucas 21:20, kapag nakita ninyo sa papaligiran na ng hukbo ang Jerusalem, tandaan ninyo, malapit na ang pagwasak nito. Alam niyo po kung anong hinaharap ng Israel ngayon? Multi-front war. 7 fronts. Papaligiran sila. Isang bansang dihamak na mas malaki tayo, ang kalaban po, mga superpowers. Napapaligiran po sila. Sinabi ni Lord sabi ko, Israel attack from 7 sides. Nangyayari po ang propesiya na hindi natin alam. Wala tayong kaalam-alam. Pero po, let man be liar and let God tell the truth. Totoo po na malapit na ang pagwasak ng Israel. Alam niyo po ba na sila po ay inihabla na ng International Court of Justice dahil alam niyo po yung sa Gaza. Alam niyo po yung sa Gaza. Ang pinapalabas po ng mga tao dyan is kriminal yung mga Israelita na pinapatay nila yung mga nasa taga-Gaza. Hindi naman sila banal, pero sila po ay hinirang ng Panginoon. At ang tunay na Kristiyano, titindig sa likodan ng Israel dahil ito po ay pinili ng Panginoon. So, the world is turning against Israel. Next slide, please. The world is turning against Israel. So, malapit na po talaga. Nakita niyo po ba yung sino po yung nakakita nung isinend ko nung isang araw sa GC? Alam ko po na medyo malabo yun, pero gusto ko pong bigyan ng linaw ngayon. Nakita niyo po yan? Kasi po, sinend ko po doon ng January 11 mismo, di ba? Sabi niya po, the glory of God. Sabi sa Genesis 1:14, and God said, let there be lights in the firmament of the heavens to divide the day from the night. Let them be for signs and be for seasons, for days and for years. Kaya po walang aksidente na nandito kayo ngayon para marinig ang mensahe na to. Wala rin po aksidente sa Panginoon kung paano na itinalaga ang langit at lupa. Tingnan niyo po Ito po kalagitnaan na to ay January 11. Kapag po pinuntahan mo lahat ng eclipse, ng blood moon o yung pulang buwan na sinasabi sa Biblia, 2003 hanggang sa 2044, imagine niyo po kung gaano ka-precise si Lord. 7,545 days mula noong May 15, 2003,
January 11. Baliktarin mo, 7,445, 145 days ulit, may blood moon ulit. Parang may salamin. Parang lahat ng ginawa na dito, nireflect na dito. At ang sentro niya is January 11. Aksidente? Hindi na yung aksidente. Kung tunay tayo nagsasaliksik sa kabutihan at kaluwalhatian ng Panginoon, mapapaubaw ka sa balita na to. January 11, 2015, may moon, may blood moon eclipse. 3,027 days. Sa January 11, 3,027 days. 3,027 days ulit, blood moon ulit. Pwede ba yun? Na ganun ka-eksakto? At hindi lang siya aksidente kasi bakit? Perfection. Perfect. Walang makikitang dungis, walang makikitang pagkakamali. It was perfectly executed by the perfect God Himself. Perfect na Panginoon. Grabe, hindi kaya i-describe kung gaano siya kabuti. So, ganun din dito, ang solar eclipses, January 11 ang gitna. Yung mga nangyari before, ito ang midpoint, mid-year image lang niya, na ulit-ulit. Exactly kung ilang araw yung pagitan niya sa January 11. So, hindi alam kung anong meron sa January 11 kasi hindi naman alam, hindi naman lahat nire-reveal ni Lord. Tandaan mo rin ito, sabi sa mga awit. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay pinapahayag ng kalangitan. Ang ginagawa ng kanyang kamay ay pinapakita ng kalawakan. Sa bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang. Patuloy na nagbibigay ng dulong at kaalaman. Nagbibigay po ng dulong at kaalaman ang lahat ng ginagawa ng Panginoon. Matutulang po tayong saliksikin, hanapin at tanongin ang Panginoon. Walang tunog ang naririnig, ngunit abot sa lahat ng dako. Baling na ay umaabot hanggang sa dulo ng liparin. Yung sa USA, yung sa Ukraine, yung sa China, tayo, iisa ang nakita natin, iisa ang masaksihan. So the Lord is so marvelous. Sa ano nga po si Lord genius talaga siya, mathematical genius siya. So nakita ba ninyo yung nangyari sa Red Sea? Mga anak mo pala yung mahingay sa ko. So, sa UK, tsaka sa US, ano po, inomba na po nila yung notice sa Red Sea, sa Yero. Ano? So, ang gera po talaga, dahil yung bubulis. Ang gera po talaga, alam niyo po, most likely, official na po na nagsimula yung World War III noong January 11. Baka yun ang connection, hindi natin alam. Pero po kasi ito po yung US po at saka Britain yung pinag-uusapan dito. US at Britain. So, superpowers po ito. Kaya hindi po ito po ay pagbubunga ng malaking influence sa mga susunod na. Let's return now to... So, the world is really getting darker. Pero ang kagaya natin sinasabi, hindi tayo dapat matakot. Kasi meron tayong Diyos na sinasamba. Meron tayong blessed hope na pag nagkaroon na ng kabuluhan, tayo ay kanyang ililigtas. Sinasabi natin ito para mas makaakay ng tao sa Panginoon. Sinasabi natin ito para mas magising ang mga tao na nasa paligid natin. Amen? So, nakarinig na po ba kayo ng mga alien invasion ng mga aliens? May nakita na kayong alien? Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang alien ba? Hindi masyado. Alam niyo po ba na hindi naman totoo ang aliens? Okay? Liwanagin natin ha, hindi totoo ang aliens. Ang totoo po, mga demonic spirits po sila. Pero, tayo po ay magtaka. Bakit? Ngayon po, sila po ay nagpapakita na ng videos na alien. Pakita na sila. Meron daw po ay nag-videohan. Meron na po sa United States, sa mall naman daw nagpakita. Sobrang haba na kasi hanapin na lang yan. Yeah. So,
Okay na po, thank you. At ito rin po yung nakita sa Miami naman, sa Miami. So, ang mga aliens po daw ay nagpapakita na po, nagpapakita na sa mundo. Pero hindi nga po itong mga aliens, mga kapatid. Meron pong hinahanda ang demonyo laban sa atin. Meron po silang ipiniprepare na gugulatin nila tayo, bibigyan nila tayo ng alien invasion. Alam niyo po kung ano ito-cover up nila? Yung rapture po ng church. Kapag po ang mga mananampalataya ay dinagit na ng Panginoon at biglang nawala, what is the best and easiest way to explain kung bakit ka nawala? Kasi kinuha ka ng alien. When in fact, kasama mo ng Panginoon. Amen? Alapakan natin ang Diyos. So, hindi tayo maniniwala sa mga ganyang balita po. Dati, puro lang po silang chismis, pero ngayon po meron ulit silang video na pinapakita. So, we know that they are up to something. Pero po alam natin hindi tayo malilinang bilang mga anak ng Diyos. Amen? Ito tayo sa local, no? Kailangan ng matindahan to. Sabi po ng POH, nakarating na po sa atin yung JN1 sub-variant na po. At sabi po naman nila, sabi po nila, maaaring balik na nga po yung pagmamask. Pero alam niyo po ba na 2015 po ay na-predict na po ni Bill Gates na magkakaroon ng pandemic. Kailan nagkaroon ng pandemic? 2020. So, sabi ni Bill Gates, so tingnan po natin. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Okay na yan. Now, So, 2015, sinabi na po niya yan na magkakaroon. Anong nangyari ng 2020? Nagkaroon na. Hindi ba ba halata? Ba tayo ay niloloko nila? Ano pong sabi ni Bill Gates ulit? Sa second video. today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. The last pandemic that we faced. Hindi daw po ito ang huling pandemic na haharapin natin. Of natural causes, which is largely coming across from other species. You know, a flu, for example, is still a very big risk. And so we'll have to invest in making sure that we catch the disease sooner and that we have Okay. Pwede natin ikat na po. Sabihin ko na lang po yung sinabi niya ha. Ang sabi po ni Bill Gates, hindi ito yung huling pandemic na haharapin natin. Guys, brothers and sisters, buksan natin ang ating mga mata, buksan natin ang ating mga isip, nilalaro tayo ng demonyo. Ang sabi ni Bill Gates, hindi ito ang nahuhuling pandemic. Sinabi niya yun 3 years ago. At sabi niya po sa ni Bill Gates, at sa pangalawang pagkakataon, magugulat silang lahat. Anong sabi ng World Economic Forum sa susunod na slide? Meron na po silang Disease X. Disease X. Ibig sabihin po, pinag-uusap sa January 17 pa lang yung pag-uusapan ha. Pinag-uusapan na po nila, niluluto na nila kung paano na naman nila tayo lulutuin at tatakutin. The great deception has already begun. And sadly, marami po ang na-caught off guard. Hindi nakita, hindi nagamit yung karunungan ng Panginoon sa paglilinggan. So, round 2 is coming. Anong sabi ni Lord? Do not be deceived. Make it, see to it that no one will deceive you. Siguraduhin mo na walang sino mang makapaglilin lang sa'yo. Do not be deceived. Huwag mong hayaan. But it happened. Kaya po sa pangalawang pagkakataon, hindi na tayo papayas. Hindi na tayo mapapalok sa kanya. Because round 2 is coming, niluluto na nila. And we know na kailangan natin kumapit. Dahil ko sinasabi sa pasyente ko, huwag kang magtitiwala sa doktor, huwag kang magtitiwala sa gobyerno, sa principal, sa employer mo, sa Panginoon ka lang magtitiwala. Sa buhay at kagustuhan natin, sa almas sa Panginoon ka magtitiwala. Not again. Hindi na tayo tatanggap ng mga anong gamot na ipapasok
ang lahat ng bagay ay basura. In Philippians 3:8, oo, itinuturing kong walang kabuluhan ng lahat ng bagay, kapalit ng lalong mahalaga. Ang pagkakakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon, ang lahat ng bagay ay ipinabagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo. Ang aking buhay, ang aking degree, ang pagiging doktor, basura lamang sa harapan ng Panginoon. Pasalamat na lamang po at nagamit ito sa kaluwalhatian niya. Pero kung papipiliin ko ako, iiwan ko lahat, sasama ko ako sa Panginoon. Wala akong kapamit ang presensya ng Panginoon. Napakabuti, pero hindi madaling maging Kristiyano. Tama? It is not so convenient being Christians. Bakit? Ang dami mong dapat gawin eh. So, hindi madaling maging Kristiyano. It is not so convenient. Kasi bakit? Hindi ka pwedeng makisama dito. Kailangan banal ka. Ang dami mo mga pwedeng hindi dapat gawin. Kailangan lagi ng ganito, ganyan. Lahat nakatingin sa'yo. Hindi convenient maging Kristiyano. Pero alam niyo po ba na hindi rin naman naging convenient sa Panginoon para iligtas tayo. Amen? Hindi naging, tingnan natin ha, sa Genesis 2:21-22. Kaya pinatulog ng Panginoong Yahweh ang tao, si Adam. Samantalang nahihimping, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman at sa tapat na yon, ang tadyang na iyon ay ginawa niya isang babae at dinala niya ito sa lalaki. Tandaan natin, si Adam po ay inoperahan ng Panginoon. Kinat po niya surgically yung gilid para makuha yung ribs na po. Yan rin po ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. In John 19:32-34, pumunta nga roon ang mga kawal at binali ang binti ng dalawang ipinako kasama ni Jesus. Kasi po noon, kapag po meron nakapako sa krus, buhay pa. Magsasabado na, kailangan mamatay. Baliin mo yung binti. Kasi pag nabali yung binti, mas hirap siyang umangat baba, hindi na siya makakahinga, mas mapapabilis ang pagkamatay niya. Pero, pagdating nila kay Jesus, nakitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Ito po isang propesya na hindi binali, Subalit sinaksak ang isang kawal ang tagiliran ni Jesus. Sa pamamagitan ng sibat at agad lumabas ang dugo at tubig. The blood and the water represents the bride of Christ. Nung sinaksak ng Panginoon ang tagiliran ni Adam, lumabas si Eve, ibinigay ng bride para kay Adam. Nung sinaksak ng Panginoon Jesus sa tagiliran, lumabas ang tubig at dugo, nagbunga ng kaligtasan sa lahat. And we are the bride of Christ, the bride na dadalhin ng Panginoon sa kailangan ng Panginoon Jesus. Ganun ka-inconvenient ang dinanas ng Panginoon para iligtas tayo. The bride of Christ is ready. Ang sabi ko, ito po ang main verse ng church na ito. Sa Revelation 19:17, magalak tayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng Kordero. At inihanda na ng kasintahang babae, the bride of Christ. The bride of Christ. Inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Binihisan siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay mabubuting gawa. Ang sabi ng Panginoon, isulat mo ito. Pinagpala ang mga inaanyayahan sa kasalan ng Kordero. Ito ay tunay na salita ng Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya po sa panahon na ito, marami po tayong narinig na katotohanan na masakit at masaklap. Pero ang sabi ng Panginoon in Joel 2:13, rend your heart and not your garments. Noon pong panahon ng mga nila Job, kapag po sila ay dumaraan ng matinding paghati, winawasak po nila yung damit nila, nagkakaroon po sila, naglalagay po sila ng abong sa ulo nila. Sa matinding paghati, sisigaw sila, iiyak sila. Pero ang sabi ng Panginoon, rend your heart. Wasakin natin ang ating puso, durugin natin, waryurakan natin, pagpirapirasohin natin, at hayaan natin ang Panginoon ang bumuo. Amen? Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful. He is slow to anger, and with great kindness.
and He relents from doing harm. Kung meron man po tayong mga bagay na ginawa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, repentance po is the key. Pagsisisi at pagtalikod sa mga ginawa natin at pagkakamali natin. And the Lord is so gracious to what? Forgive us! And still, tayo po ay magiging kanyang bride. Kasama po tayo dun sa iniligtas, dun sa babaeng dadalhin na handa na iaalay sa paanan sa Panginoong Hesus para sa kasalan. Amen? Isang malakas na palakpak po para sa ating Hallelujah. Ayaw po sinayo ang end our service with this song. Hallelujah. Maraming pong salamat, mahal naman sa iyong katotohanan, Lord God. Maraming pong salamat sa iyong pagmamahal. Maraming pong salamat, Lord God, sa salita mo na bumabago sa aming mga puso at isip po, God. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, Lord God. Ama, right now, hallelujah, katagpuin mo po kami, Lord God, bawat isa, Panginoon. Ama, wala pong perfecto sa loob ng kwarto na ito. At kami po ay may kanya-kanya pong kahinaan. At kami po ay may kanya-kanyang pagkakamali. Inaamin namin na kami po ay nalinlang ng kalaban sa mga pagkakataon. Pero po, Lord God, nandito po kami, Panginoon, at tumalapit sa inyong kaluwalhatian. Patawarin po ninyo kami, O God. Hayaan po ninyo, Panginoon, na malinis ang aming mga katawan sa anumang mga pagkain lang ng demonyo, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na lumakad ako sa inyong kaliwanagan, O God. Hallelujah. Patawad, Panginoon. Patawad. Salamat, salamat. Hindi madali ang inyong pinagdaanan, Panginoon. Tunay na nga po, Lord, na ikaw lang ang aming pag-asa. Tunay nga po, Panginoon, Lord, na wala kang kaparis. At kung wala ka po, Panginoon, sigurado po kami mapupunta sa pahamak. Salamat po, mahal na Ama. Ang sinabi mo sa iyong salita, ipinadala mo ang inyong anak. Siya po ay nagpagaling sa amin at siya po ay nagligtas sa amin sa kapahamakan. Hallelujah. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name.
mag